Tulong-tulong ang mga bantay dagat sa pagwasak sa bahagi ng fish pen dito sa Kakiputan Channel, sakop ng Barangay Malong. Mula Tambak Bay, 2.7 kilometers ng Kakiputan Channel ang planong linisin laban sa mga iligal na istruktura. Alinsunod na rin sa matagal ng rekomendasyon ng BFAR. Sa mga nakaharang na istruktura kasi sinisisi ang di maayos sa pagdaloy ng tubig na siya nagpababa ng dissolved oxygen level. Di rin nalilinis ang dumi sa ilalim ng dagat, kaya nagka-fish kill. Mali sa linya ng tamang pagpatuyuan. Kaya ang utos ni Mayor, anong sabi niya? Kaya pinapalis lahat ng hindi tama sa linya ng mga fish pen. Hindi naging madali ang pagbabaklas ng fish pen. Mayroong malalim ang pagkakabaon ng mga kawayang kinabitan ng lambat ng fish pens. Dapay. Ang lambat sa ilalim, di rin madali ang pagtanggal sa dami ng kumapit na dumi. Hanggang sa seabed daw ang lambat ng fish pen, kaya malaking harang ito sa daloy ng tubig, lalo't naiipon ang mga organic materials. Pahirapan yung pag-aalis ng lambat dito nga sa binuwag na fish pen. Ayon sa mga kasama nating bantay dagat, aabot daw ito ng ilang araw, pero napakarami pa rin nilang trabaho dito sa Kakiputan Channel dahil napakarami nga fish pen dito na kanilang bubuwagin. Samantala, wala nang mabahong amoy sa Kakiputan Channel sa bahaging ito ng Barangay Malong. Natapos na kasi ang pagkuha sa mga lumutang na isda. Linisan muna. Kung okay na talagang tinanggal malinis at mayroon namang makukuha yung mga maliliit na isda, mangingisda, tuloy-tuloy ng ganon. Mel, bago pa raw ang fish kill ay nagsimula na magbuwag ang mga bantay dagat ng mga illegal na istruktura. Aminado silang sa dami ng istruktura ay matatagalan pa bago nila ito tuluyang matapos. At yan muna ang pinaka-latest na balita mula rito sa Pangasinan. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Balikan po natin ang isa sa mga pangunahing balita natin para sa gabing ito. Ang pagkakatalaga po kay Mar Roxas bilang DOTC Secretary ay aprobado po ng ilang senador. Pero ayon sa isang tinatawag na analyst, baka maka-apekto raw yan kung may planong political man si Roxas sa eleksyon 2016. Nakatutok si Pia Arcangel. Sa tinagalang panahong nasa serbisyo ng gobyerno si Mar Roxas, wala na raw kukwestiyon sa kakayahan ng natalong running mate ni Pangulo Aquino noong nakarang eleksyon para maglingkod bilang kalihim ng DOTC o Department of Transportation and Communications. Ang mga senador na nakasama noon ni Roxas sa Senado, nagpasabing pasado na ito sa Commission on Appointments. Nasa kanya ang boto ko sa CA. Hindi ko man nabigay noong nakaraan, kaugnay ng ibang pwesto, nasa kanya yung aking suporta sa CA. Well, he is qualified and competent to handle that. He has managed a cabinet department before. Pati si Senator Alan Peter Cayetano na taga-oposisyon, bilib sa kapasidad ni Roxas. Baka siya pangaraw ang maging susi sa pagresolba sa mga umano'y anomalyang kinasangkutan noon ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. I'm hoping with his entry and his hard stance against the previous administration, information about all of this will come to light. Baka pati yung mga nawawalang kontrata at mga sekreto ng ZTE lumabas na habang nandiyan siya. Pero kung mukhang makatutulong si Roxas sa DOTC, ang tanong naman ng ilan, makatutulong daw kaya ang bago niyang posisyon sakaling may balak pa siyang tumakbong Pangulo sa 2016? Politically, it's very risky. We've never had a DOTC secretary who went on to higher office and went all the way to the presidency. We've had DOTC secretaries who got burned quite fast. Di tulad ng Department of Trade and Industry o DTI na hinawakan na noon ni Roxas bilang kalihim, mas marami daw kaakibat na problema ang pagpapatakbo sa DOTC. It takes long before projects are actually implemented. And so if the intention is to produce quick results, then there will be difficulty in achieving quick results.
Tingin ni De Vera, sapat na dapat na posisyon ang pagiging presidential advisor, pero oras na lang daw ang makapagsasabi kung ano ang epekto ng bagong posisyon ni Rojas sa kanyang mga posibleng balak sa politika. Magugunitang noong eleksyon 2010, nakaporma ng kumandidato sa pagkapangulo si Rojas pero nagparaya sa kapartidong si Aquino. Tumanggi naman munang magbigay ng komento ang company Vice President Jejomar Binay na tumalo kay Rojas sa karera sa pagka-vice-presidente. Bahala na raw ang korte kung may epekto ang appointment na ito sa inihang electoral protest ni Rojas kay Binay. PR Arcangel, nakatutok, 24 oras. Patong-patong na trabaho raw ang naghihintay kay Mar Rojas sa Department of Transportation and Communications. Mismong ang paris sa kalihim nito, si Ping De Jesus, ang naghahanda raw ng kanyang mga ipamamana. Nakatutok si Chino Gaston. Sa unang pagkakataon, nagsalita sa harap ng kamera si outgoing DOTC Secretary Jose Ping De Jesus matapos ang kontrobersyal na pagbibitiw nito sa pwesto. Ayon kay De Jesus, wala raw siyang sama ng loob sa kanyang pag-alis bilang kalihim ng DOTC. Naniniwala si De Jesus na gawa niya ng matuwid ang kanyang trabaho at walang bahid ng katiwalian. Kaya naman inihahanda na raw niya ang mga iiwang trabaho kay incoming DOTC Secretary Mar Rojas tulad ng malalaking kontrata na may kaugnayan sa airport at kalsada sa buong bansa. Pabaon, well, he will have a lot of pabaon because there are a lot of things to be done in the department. And what we are doing now is preparing to brief him on what he expects to be undertaking. Tumangging magbigay ng payo si De Jesus kay Rojas dahil sapat na rin naman daw ang karanasan nito sa gobyerno. Sa talumpati nga ni Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang, binida pa nito na si Rojas ang nanguna para mapigil ang kontrobersyal na NBN-ZTE contract noong Administrasyong Arroyo. Ang DOTC daw ang pangunahing ahensya sa maanumalyang kontrata. Tutok naman sa mga television screen ang mga empleyado ng DOTC kanina habang inaanunsyo ni Pangulong Aquino ang appointment ni Rojas sa ahensya. Bagaman maraming taga-DOTC ang nalulungkot sa biglaang pag-resign ni De Jesus, excited naman silang makatrabaho ang dating senador at running mate ni Aquino. Siyempre excited kami. Sana mapagpatuloy ni Senator Mar Rojas yung mga sinimulan ni Secretary Ping De Jesus. Siyempre, siya yung senator natin dati. Tapos malaki po yung expectations natin sa kanya. So alam ko na makakaya niya. Alam namin na makakaya din ni Senator Mar Rojas ang pagiging secretary ng DOTC. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Hello mga kapuso, ready na ba kayo sa mga maiinit kong chika? Umpisa natin kay Jeneline Mercado na bumuelta sa mga pahayag ng tunay niyang ina. At Marian Rivera excited na sa kanyang paglabas ngayong gabi sa epic seryeng Amaya. Abangan yan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, eksklusibong mga umano'y pugad ng illegal na droga sa Laperal Compound sa Makati. Sinalakay. Eksklusibo uli, isang bar sa lungsod naman ng Quezon. Mistulang dinaanan ng bagyo matapos may magrambulan doon. Mga umano'y luho ng ilang preso sa Bilibid. Nabisto. At paano nga ba malalaman kung ang mga bata ay nabibiktima na ng mga bully sa eskwelahan? Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.